Durog na durog ho kasi yung puso ko eh. Bakit ho? Nakakita ako ng matanda dun, no? Habang papasok ako. Matandang matanda na, dumidiskarte. Siguro dahil pangkain, makaraos. Yung mga pagkakataon kasi, na kahit yung isang magulang, napakarami ng anak. Parang pinababayaan. Ano ho? Hindi ho maikakaila na marami hong ganyan. Lalo na nung nagkapamilya, karoon ng sariling pamilya. Ayun, napokus na doon sa pamilya niya. Yung nanay niya, hindi naman laan niya makalinga. Buti pa yung ibang tao eh. Bakit to? Yung ibang tao na hindi ka ano-ano siyang nagbibigay ng pagkain. May makakapagtanong na ibang tao, nasaan ho kayo mga anak nito? Sabi nung tumutulong eh. Nakausap ko kasi si nanay, may mga anak daw siya, kaya lang parang hindi na siya pinuntahan. Eh dahil sa pinabayaan na nga. Alam niyo ho ba na ang magulang, isang magulang, kapag maliit ka pa niyan, kapag halimbawa bata ka pa, pag halimbawa may kumakain na kapwa bata mo at nakatingin ka at walang maibili yung magulang na yan, durog na durog ang puso nun. Gustong-gustong ibili ka nun, kaya lang wala talagang magawa. Yun po yung magulang. Kaya lang po ang masakit nito, halimbawa ganyan nga, meron 5 na magkakapatid, 6, 7, 8, hanggang 9 na magkakapatid. Napakarami, pero yung magulang, ayun, namumuhay ng sarili. Bakit ho? Wala, pinabayaan na. Yung iba nga parang nagtatanggihanan na eh. Naku, maraming masasapul dito sa video na to. Maraming masasapul dito sa content na to. Kasi nga po, yung iba, pinabayaan na yung kanilang mga magulang. Tapos pag dumating do sa punto na nagpahinga na yung magulang, bakit? Inubo eh. Inubo. Umina ang baga. Hanggang nagpahinga. Tapos ano sasabihin? Pagka nakahiga na, mahal na mahal ka po namin. Ano? Mahal na mahal? Pinabayaan mo nga eh. Naku, ang magulang hindi po nakakatiis yan. Yung sakripisyo niyan sa pagpapalaki sa atin, pagpapalaki sa inyo. Bata pa lang, hanggang sa pagluwal sa inyo. Grabe sakripisyo niyan. Kahit antok na antok yan. Sa gabi, antok na antok yan. Sanggol ka. Nakapanong magulang mo nabasa yung diaper mo. Kahit puyat na puyat yun. Pag pumupo ka, kahit sobrang puyat nun, tatayo yun. Papalitan ka nun. Pag sa senaryo, nasangkot ka sa gulo, o lalaki, nasangkot yung kanyang anak na lalaki sa gulo, kahit kaisa-isang ano na yan. Halimbawa, meron siyang kaisa-isang baka o kapirasong lupa, ibibinta yun. Para masagip ka lang. Yun yung magulang. Nakakalungkot lang po nito, marami po na talagang yung mga magulang pinabayaan na. Lalo pagka medyo may katanda na, pag dumating na doon sa punto na ang edad ay 83, 84 pataas. Wala, yung iba kinandidirihan yung magulang, sariling magulang. Nako, marami pong ganyang senaryo. Kaya habang may pagkakataon, habang buhay yung ating mga magulang, paramdam po natin yung pagmamahal. Hindi po sapat yung I love you. Halimbawa malayo ka, I love you, hindi sapat yun. Padalhan mo ng pera. Yun ang doon. Para maramdaman naman yung nanay mo na meron siyang anak. Daming senaryong ganyan. Halimbawa tumanda na, wala nang pakialam, nakapokus doon sa kanyang sariling pamilya. Bakit hindi mo maabutan? Dahil yung asawa mo medyo madamot. Wala ka bang magawang paraan? Hindi mo kayang bigyan ng patago? Diba? Nako, marami po masasapul sa video na to. Pinabayaan mo na yung magulang mo.
Bakit pa pinabayaan? Halimbawa kayo, 8 magkakapatid. Asaan yung 8? Asaan yung 8 anak? Bakit yung inyong magulang ay nandun nag-iisa, nakatungkod? O minsan walang makain. May mga senaryo pa nga dyan eh. Talagang yung anak nagtagumpay na, nakaibang bansa pa nga eh. Dahil sakripisyo ng magulang, lahat ginawa. Pinaaral. Oh. Sakripisyo yung magulang. Pinaaral. Grabing ginawang pagtitipid. Bakit? May magandang plano kasi sa'yo eh. Ang problema lang, nung nagtagumpay ka na, nasa roro ka na ng tagumpay, kinalimutan mo na yung magulang mo. Oh. Kinalimutan mo na, ibang tao nang kumakalinga. Bakit? Wala eh. Sa 8 anak, walang nakalaala kahit isa. Sa halimbawa 7 magkakapatid, 6 na magkakapatid, wala nakalaala. Nandun, nakapokus sa pamilya nila. Kaya po habang may pagkakataon pa at yung mga magulang natin ay buhay pa, pakita natin na mahal natin yung magulang natin. Kasi hindi po tayo magiging tao kung hindi sa kanila. Kung nasaan ka man, kung ano man yung kalalagayan mo ngayon, hindi ka magiging tao. Mawi ho tayo sa ating mga magulang. Hindi tayo magiging tao kung hindi sa kanila. Hindi natin mararating ang ating kalalagayan ngayon kung hindi sa kanila. Grabe po ang sakripisyo ng magulang. Alam niyo po ba yun? Halimbawa, dumating sa punto na nadisgrasya ka, gagawa ng paraan yan. Magulang ang unang-una, hindi yan makatulog pag nakagawa ka ng kasalanan. Yun yung sakripisyo ng magulang. Kaya lang po nakakalungkot dahil nga po doon sa nakita ko. Dumidiskarte. Nasaan kaya ang mga anak nun? Naku, bumawi ho tayo sa ating mga magulang. Hindi yung pagka dumating na sa punto na nagpahinga na yung magulang, ay doon, iiyak-iyak. Mahal na mahal. Samantalang nung nabubuhay pa, hindi man lang pinapansin, hindi man lang inaabutan ng pera. Kung kayo ho ay may mga pamilya na, dumating doon sa punto na may pamilya na, nako, hindi mo pwedeng pag-ipunan. Tabi yung kaunti para kay nanay, abutan mo buwan-buwan. Kasi unang-una, wala nang ibang tutulong dyan. Lalo kung halimbawa, yung nanay at tatay may sobrang tatanda na, saan kukuha ng yun kung hindi mo tutulungan? Saan kukuha na ikabubuhay yun? Nako. Dapat ikaw gumawa ng paraan. Kung halimbawa, yung mga kapatid mong iba nakakalimot, sabihan mo. Ngayon kasi sa social media na tayo, hindi naman napakahirap na ng communication. Usap-usap kayo magkakapatid. Kung halimbawa 6 kayo, 7. Ganito ibibigay natin kada buwan kay nanay para hindi kawawa. Diba? Nako, marami akong masasapol ng video na to. Bumawi ho tayo sa ating mga magulang. Kasi hindi talaga tayo magiging tao kung hindi sa kanila. Nako, grabe sakripisyo ng magulang. Tapos pag dumating doon sa punto na matanda na, wala na. Pinabayaan mo na. Hindi mo lang pinupuntahan eh. Yung sinasabi ng iba, lalo pag mga 84 mapanghina. Talagang ganoon, matanda na yun eh. Bakit hindi mo linisin? Hindi ka gumawa ng paraan. Pwede naman yun eh. Halimbawa, nakakaluwag-luwag na kayo, mag-ambag-ambag kayo, kumuha kayo ng tapag-alaga. Diba? Para makabawi tayo sa mga magulang natin. Nako po. Para pagdating ng araw, ayun, makikita natin na mapalad po kasi yung ibang mga magulang na talagang dumating doon sa punto na nakapagpahinga na hindi pinabayaan ng kanilang mga anak. Yung mga anak na marunong tumanaw ng utang na loob.
Papayo ko po sa inyo, bawi po tayo. Hindi pa uli ang lahat. Bawi tayo sa ating mga magulang. Yun lang po at magandang umaga.